Alright, panibagong araw na naman para sa aming mga lagalag at kasama ko yung dalawang chikiting gubat at ito na nga, nasayaw-sayaw pa ako. Okay, boss amo mapagmahal, ipakita mo yung dalawa. Ayan, napakababait, kala mo talaga di nakikipag-away, no? Nga pala, ngayong araw kami ay pupunta sa isa sa mga paborito naming spot kung saan in love talaga kami sa lugar na yon sa Batangas. Hindi lang maganda yung lugar, kundi mababait din yung mga tao, especially yung may-ari, si Mang Mario. Siyempre, as usual na nangyayari, si Budeng, ayan, ganyan, clingy. Si Adong kasi is, hindi naman masyado, okay lang siya, chill lang siya, kaya nandiyan lang siya sa gilid. Makita mo, kumakain lang yan, o minsan nag-iisip lang yan. Mag-race ka din? Ha? Mag-race ka? Hi. Nag-drive-thru muna kami kasi Tom Jones na ang lahat. Nagka-aberya pa yung aming what do you call that thing? Wiper. So, hindi namin alam kung meron ditong kasa malapit. Saan mo tayo? Quezon. Kaya ko lang baka sakali. Ay, sorry po. Galit na yung ano ko dito. Janzina ko. Oh. So, we're expecting na medyo maaga-aga kami doon. Kaya lang. Saka medyo maulan ngayon. Siguro pinatitigil kami for a while, no? Bumiyahe. Pinatry ni Daddy ayusin yung ano ba. Ano ba yun? This one? Ito? Ah, gusto ko may gravy din. Akala ko kapag ito, ayaw ko ito may gravy. Hindi niyo wanna sit down? Come here. Ah, nananalamin na naman sa ito. Say hi, vlog! Please like and subscribe. Dali to the vlog. Hindi natin malalag ano. Ay, sorry. Please like and subscribe. Look at the camera when you say it. Look there. Ayo, may laman yung bibig. So, hindi niya pwedeng gawin. Mamaya na lang. Louder your voice, anak, when you talk. Para naririnig ka ng tao. Ha? Makaway pa siya lagi. Please like and subscribe. Louder your voice. Wala nang ambon. Pero Agos. Ayun, papunta doon, lakas. Ayan doon. Ayan, ang lakas ng agos ng tubig. At nagpatuloy na nga kami sa aming biyahe. Sobrang ingat at marahalan din yung patakbo ko kasi sobrang lakas din talaga ng ulan na bumuho sa amin. At dahil sira nga yung wiper ng tuktok namin ni Corina, talagang isa yun sa dahilan na nakapagpabagal sa amin. Gayon pa man, tuloy pa rin kami at ito na nga yung nangyari. Teka, sige. Sige, malayo. Dito lang si Mami. Op. Ah, sige. Ang galing pala ni Daddy. Akala ni Odin na alis ako kasi hindi ako kasama. Dito lang naman, magpa-park lang naman. Ah, galing ah. Ah, dito tayo malapit. Dito lang. Galing ni Daddy oh. Hindi ako aalis. Ay. Ayun. Halikan. Ay naku, hindi naman nakaalis eh. Asa si Ida na di? Ayun pala. Set up na tayo? Ha? Oo.
At malapit na nga ako matapos mag-setup dyan. Pinagbayaan na ako ni Boss Amo Mapagmahal. At pumuesto na nga rin ng mga chikiting gubat. Ayan na. Iyahay na nga ang mga apo ng Duque. Ang mga dakilang tagapagmana ng Valencourt. Eto na. Iyayabang na ni Boss Amo Mapagmahal ang kanyang mga dala. Merong gulay pampalaki ng katawan. Merong isdang pagod na sinisaryan. Meron ding... Teka, saan na ba dito yun? Ayun, ang ihi ng camel nakakapanalo lang sa karera. Binuksan ang bag ng puno ng epektos. Hala, sige, Boss Amo Mapagmahal. Halukayin mo maigi. Ayan na, nilabas na nga ang itlog na kinamot kaya namula. Teka, Boss Amo, ano ba yung hinaharap mo? Mga granada? Ayan. Ayun. At nakita mo na nga yung mga flashbang, smoke grenade. Siyempre, meron din triple chaser smoke grenade at ang pantali. Kulay puting kawad pag may nagmaawi. At ang pinakamalakas sa lahat, ang bahaw ni Aling Loleng. Kung ano-ano na naiisip ko, kaka-COD ko to kaka-cellphone ko to At sa wakas ako'y natapos din. Ipakita mo, Boss Amo Mapagmahal 31. Yo! Alright, so good morning. Nandito na kami sa spot ngayon. Actually, isa din to sa mga gusto namin spot. So, binalikan namin siya. And, ayun. So far, awa ng Diyos, okay naman. Biyahe namin smooth naman. Umulan, oo. Pero, we take it as a blessing. Nagkaroon ng konting aberya when it comes to the wiper ng tuktok namin. Tapos umusok. Yung usok pala na yon is dahil sa makina pag nababasa. So nag-evaporate yung tubig, natutuyo agad. Kaya akala namin kung ano na. Tapos, so bali yun ang problema lang namin is yung wiper lang talaga. Papagawa na lang namin before kami or bago. After namin pagkabalik namin sa Laguna, gusto namin doon na lang paggawa din sa kaibigan namin. And yun, enjoy na lang din muna namin yung moment dito kasi medyo si Mami nagluluto na. Mamaya papakita niya sa atin kung ano yung luto niya, kung masarap ba. Medyo gutom na rin ako Pero yun nga. Ito na to. Relax. Meron kaming kasabay na camper din. Pamilya din. Wari ko nga, taga sa amin lang dito, taga Kalawan lang din to Laguna lang din. And mamaya papakita ko na lang sa inyo yung view. Sa mga hindi pa nakikita yung view nito, pwede nyong balikan yung mga una naming video. Actually, ito yung first video namin dito sa spot na to. Kasi yung mga una naming mga pinuntahan is sayang hindi namin nakuhanan. Pero at least nasa utak namin, nasa memory namin. Sa amin yun. Naka-save dito sa namin. Sa natural memory namin. Yun lang. Sa core memories namin. So, ayun, samahan nyo kami. Yan na nga ba sinasabi ko? Tikman ko lang. Yan lang ha. Dati yung bata. Yan mahal. Si Oden ayaw muna mag-swimming. So usually talaga si Oden, pag nasa bagong lugar, it takes minsan 2 to 3 hours para maka-adjust siya.
Ayan na sila. So, din tabi-tabi lang muna. So, yun. 2 to 3 hours bago siya maka-adjust sa kanyang pagmo-movement sa isang bagong lugar. So, kaya kami, usually talaga, paulit-ulit lang pinupuntahan namin because para konti na lang yung kanyang adjustment period. Kami din naman yung mahihirapan. So, pumunta kami ng bagong lugar. Pero, yun nga, sometimes, i-try namin na i-explore pa sila sa mga mas bagong lugar. So, sa ngayon, yan. Tapos sa tayo, tinola naman. Ayan. So, tinola. Wala tayong malunggay, no, de? Oo, wala akong nakikitang malunggay sa paligid. Wala. Wala akong nakikita. Okay lang. Ito mga condiments na. Uy! Ano siya? Sabay na natin. Oh, sige na. Let's go, baby! Ano? Okay, so kain na. Ano kayo? Ito, bili ko naman. Ginawa ni Mami. So, ito yung magiging lakas namin. Sitaw mo din. Salamat po sa lahat. Ang biyaya, Panginoon. Nawa po, hindi kayo magsawang bigyan kami ng biyaya, Panginoon. Maraming salamat po. Ay, naku. Ano? Daddy. Nagawa niyo dyan at the moment kayo dyan dalawa. Banding. Pag-run lang. Kahit saan lang may alaga ka na lang. Kahit saan ka magpunta na may alaga ka talaga. Daddy, mag-majority yata si Odin paglaki. Daddy, mag-majority yata yung anak ko paglaki. Daddy, mag-majority yan. Kulit ni Odin. Eh, doon sarap kain, oh. Bah! Hinigo pa talaga yung ano. Very good, Daddy, anak mo, oh. Pag nasa bahay na, para silang kinakatay sa bahay. Si Odin, tampisaw lang siya doon. Tampisaw sa tabing dagat. Maninibat si Budeng ng isda. Wow, you're right here, oh. Oh, oh. Di. Ay, mali pala si Mami. Di pala, hindi pala B. Baliktad kasi, eh. Oh. Ay! Nabasa ako. Wow! Oh, Daddy, alam niyo na. Oh. Cause and effect yan, Daddy. Oh, pag nalagyan ng tubig, babalik. So, di ba? May natutunan na naman si Budeng. Kit mo, Budeng. Hindi sila, Daddy. Ay, ako matapos kumain. Masarap. Yan tayo, eh. Si OA doon, hindi nakamubon sa tinola ko. Partida, wala pa yung ano, malunggay. Sarap, Budeng, Badong.
Alright, so after 2 hours, nakapag-adjust din si Oden. Ayan na, nag-enjoy na siya, lumusong na siya. Ganun talaga, since si Oden ay may GDD with signs of autism spectrum. Ayun, enjoy na lang muna natin yung moment. Yay! Lumulubog na si Oden, lumulusong na siya. Madalas kasi nasa gilid lang kami ni Oden eh. Ayaw niya akong lumulubog. Ngayon nauuna na siya. Wow! Writing on the sand. Swim na. Oh, write me name mo. Oh, what's that? One. One yan. One. Hindi naman inaabot, anak eh. Oh. Nihintay niya kasi yung alo na umabot doon. Tsaka mawawala ulit yung sinulat mo. One. There's no water. Yan na. Para tinutulis mo pa yung daliri mo dyan ah. One. Siya lumulusong na si Oden ko. Natuwa ako. Ayun, so pagkatapos namin maligo, nag-anlaw, linis na kami ng mga gamit namin. At syempre, maghuhugas ng pinggan. Ako ngayon yung nakatoka sa paghuhugas ng pinggan, so si Mami ay magbabantay kay Aidon at Oden. Lagi din namin ini-impake agad yung mga gamit namin pagkatapos namin gamitin kasi isa sa mga dahilan ay yung ready to go technique na bilang isang camper. Isa kasi yon sa mga mabisang nakaugalian ko bilang isang camper ang maging ready to go yung mga gamit. So dyan makikita nyo si Aidon at Oden na chilling lang talaga habang behave lang sila. Good thing is nakikinig naman sila kahit papano. Minsan ganyan kulitan nila magkapatid. Pero mapagmahal naman sila sa bawat isa. Normal naman siguro sa magkapatid yung minsan mag-away talaga. Actually hindi minsan, madalas yan sila mag-away. Kaya talagang nadidisiplina ko sila. Dito naman si Mami pagkatapos naming mag-asikaso lahat linis, luto naman ulit para sa merienda. Mahilig kasi din talaga si Mami magluto. Isa yan sa mga stress reliever niya yung magluto. Kaya talagang sinusuportahan ko siya sa mga ganyang gusto niya. Kasi same lang din naman ako, sinusuportahan niya ako sa mga hobbies ko. Give and take lang kumbaga. At syempre, pagkatapos magluto, kainan na. Ayan, so pinauna namin si Oden kumain kasi yan talaga ang mahilig kumain. Hindi siya mapili. Hindi katulad ni Aidon na sobrang pihikan sa pagkain. Good thing is, kahit pa paano, tinatry niya naman pero naduduwal talaga siya. Iba't din talaga yung taste buds ng mga batang ito. Hindi na namin natuloy yung video kasi nalobat na. So si Oden na lang yung nakuhanan namin hanggang sa umabot yung gabi at ito na nga yung mga nangyari. Aiden, look, there's fire. Okay. You wanna join? Wanna join us? Labo talaga siya. Okay, so kakatapos lang namin magpausok. And ito lang sila dito, matutulog na. Enjoy lang natin moment, maya-maya matutulog na rin tayo. As bukas pakita ko na lang sana magkaroon ng makita si Haring Araw kasi medyo makulimlim daw dito eh. At, ilang araw na rin nag-uumulan. So, sana bukas magpakita. Okay? Let's sleep na. Wake up. Don't pick me up, I told you. Let's sleep na. You sing na. You are my sunshine. Come on. Kandahan mo naman. Nagmamadali ka naman. Wow, that was awesome. That was awesome. Thank you so much. Thank you so much, Aiden. At sumapit nga ang hating gabi. Biglang bumuhos ang malakas na ulan.
Hindi namin na inaasahan yon. Kaya grabe talaga. Impake kami. Nabasa ang tent namin kaya lumipat kami sa tuktok. Kaya ayan sila, mga bata. Kami ganun din, halos wala pa masyadong tulog. Kaya ginawa namin ang paraan. Since naka-ready to go naman yung mga gamit namin, so walang problema. At kagaya nga ng sabi nila, pagkatapos ng malakas na unos, dadating si Haring Araw at magpapakita siya. Kaya tiwala lang lagi, part. Malusal na sila. Si daddy tulog-tulog pa. Morning swimming si Budeng. Huwag na, Budeng. Daddy's going there. Catching fish. Come on. Grabe, sa sobrang laki, nahirapan si Daddy. Isda sa bato to. Medyo malangsa siya, Ay, paano yan? pero masarap. Yung ulo, sabaw natin. Lamansi. Ang kanang buntot. Sige, Daddy. Sige, Daddy. So, 25% swimming, 75% lutuan. Let's eat! Daddy, dyan na lang sila sa baba. Hala, nainitan na yung anak ko dyan, Daddy. Sa mga oras na to, tinitreasure ko na lang talaga yung oras na meron ako kasi paalis din kasi ako. Pupunta ako sa lugar na malayo at talagang hindi ako basta-basta makakauwi kahit anong gawing pilit ko. Sa mga oras na to, naiiyak na rin ako pero hindi ko pinapahalata kay mami kasi alam kong mamimiss ko ito. Mamimiss ko sila. Kaya mga part, ang lagi kong pinapayo sa inyo, i-treasure nyo yung bawat moment, enjoy nyo yung bawat moment. Kasi katulad ko, marami din mga magulang na kailangan magsakripisyo at umalis para sa future ng mga anak nila. Ayan ang salarin. Ang batang salarin. Nilayasan na yung ama niya. Tignan yung ginawa. Ay, nako, Budeng ko. Ginawa sa daddy ko. Ayan. Wala talaga. Hindi ka pwede matulog pag si Odin kasama mo. Pag natulog ka na, wala na talaga. Nangyari sa kanya. Please subscribe and leave a comment. Please subscribe button. And more videos. Bye bye bye.